Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y lahat sa amin noon hanggang ngayon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan.
Hallelujah! Kayo po nawa ay pinagpala ng ating awit. Muli, isang namang pagpapala ang araw na ito na kakain tayo uli ng salita ng Diyos. Napakahalaga po ng Word of God. Lalo sa panahon natin ngayon, palala ng palala ang mundo. The only guide we have is the Word of God. Kaya muli, mga kapatid, nawa sa tulong ng Panginoon ay muling pinalakas ang inyong pananampalataya sa araw na ito. Lalo na yung napakinggan po ninyo o umawit kayo, sumabay kayo sa awit na nagpapaalala ng kabutihan ng Panginoon. So, salamat po. Andiyan na naman kayo. Andito na naman tayo. Parang kailan lang. Napakabilis. Napapansin niyo ba yung mga kapatid na masyadong mabilis ang paglipas ng panahon? Yan po ay pagpapaalala uli ni Lord sa atin na nalalapit na ang araw ng kanyang pagbabalik. Of course, ang kanyang pagbabalik, bago dumating po yun, kapatid, rapture muna. Okay? Ang iba excited sa kung sino daw yung Antichrist. Hindi po tayo dapat mag-excited doon. Dapat mag-excited tayo sa rapture, sa pagbabalik ng Panginoon. So binabati kong muli, mga kapatid, ang aking mga kapatid, mga pastor sa pati pang mga lugar po dito po sa paligid natin, maging sa probinsya. Binabati ko po ang mga kapatid ko sa Panginoon, mga in love kay Lord. Amen? So, hello sa inyong lahat. Kayong mga lingkod ng Diyos, katulad ko na may mga nakatakdaring araw ng pagpe-prepare ng bawat isa, no? So, ang salita ng Diyos ay pagpapalakas ng loob ng bawat mga lingkod niya. Okay? So, binabati ko po lahat. Hindi lamang po sa GGBL, ang mga kapatid, sa PCYC, kay Pastor Ariel, House of Prayer, Pastor Peter, mga kapatid natin, si Pastor Bo, saka si Pastor Lovely, sa Bacolod, hello. Ang pagpapala sumainyo. Okay? At maging sila Pastor Long, Pastor Eman, Pastor yung si Pastor Joe sa Antipolo. So binabati ko po kayo. So maraming salamat mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo, no? So tayo ay dadako muna sa panalangin dahil para tayo po ay i-guide ni Lord. Manalangin tayo. Amang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, una po sa lahat, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng uri ng kasalanan ng aming nagawa. Kasalanan po, Panginoon, ang aming pong nababanggit ng aming bibig na ikikilos. Kasalanan po, Panginoon, na hindi po nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Patawarin po kami, Ama, at kami po ay takpan ng banal na dugo ng iyong nag-iisang anak, ang bugtong na anak mo, ang Panginoong Jesus, the Lord, Yeshua, the Messiah. Ngayon pong oras na ito ay muli tinataas ko po ang aming pong mahal na Pangulong Duterte. Patuloy po, Lord, ang guidance ng kamay mo sa kanya. Lord, please help him. Alam po namin, Lord, na talagang hindi niya po kayang mag-isa lang. Kailangan po niya hindi lamang po mga cabinet secretaries, kundi kailangan niya rin po ang mga Kristiyanong Pilipino para siya po ay patuloy na panalangin. Sa araw na ito, Panginoon, kami po ay mag-aaral ulit. Help us, Lord, give me wisdom, knowledge, and understanding.
Lord, salamat po, Panginoon. Naalala ko rin po ang aking pong ama sa pananampalataya, Attorney Marcelino Arias sa Project 8 Bible Baptist Church. Lord, bless his life. Salamat po sa mga pastors, Lord, na under his leadership ay nagsilago. At salamat po, Panginoon, hindi na po matatawaran ang kanila pong paglilingkod sa iyo. Lord, bless them. At karon din po, Panginoon, ang mga bago pa lang sa ministry, pagpalain mo po sila gabayan. Thank you, Lord. Ihanda mo na po ang puso't isipan namin, Lord, sa iyong pag-aaral. In the name of Yeshua, the Messiah, Jesus Christ, the Messiah. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo. Ang ating pong pag-aaralan, mga kapatid, ay Psalms 91 versus COVID-19. Parang ano siya, no? 91 tapos 19, parang baliktad, ano? Okay. Naalala ko po, mga kapatid, ito pong Hebrews chapter 4, verse 12, that the Word of God is powerful, di ba? Nakalagay doon. Active. Sa ibang version, active and quick and active, no? Powerful, sharper than double-edged sword, piercing, tumatagos, piercing. Ibig sabihin po, ito pong Word of God is like a sword, a double-bladed sword. So, the title of the message this morning is Psalms 91. Alam niyo po yung 91 na yan, ang Psalms. Yan po yung palagi po nating binabasa o minimemorize sa panahon na tayo ay natatakot, sa panahon na tayo ay discouraged o kaya ay may mga pag-alala sa ating puso at isipan. At ito naman COVID-19, alam niyo naman po yan, ayan po ay virus. Okay? So parang paglalabanin natin sila, no? Parang boxing, parang si Mayweather sa kasi Manny Pacquiao. Of course, ang Psalms 91 is more powerful than the COVID-19. Amen po. Mas makapangyarihan po ang Psalms 91 kaysa dito sa demonyong COVID-19 na ito. Okay? So, I just want to encourage you more to memorize this, to read this book. It will help us all. Okay? Okay, so tutuloy-tuloy na po tayo. Number 1, doon sa Psalms 91, mga kapatid, ay hindi na po natin babasahin, ano, kasi para po tayo magkadirekta na sa ating pong pag-aaral. It's all about the protection of our God sa atin. No? Dito po sa una natin na puntos, yung salitang shelter. Yan po ay makikita natin sa verse 1. Sa version po ng NIV, sa version po ng King James Version, may iba-ibang mga version po gagamitin natin. Okay, so nakalagay po dyan sa verse 1, God is our hiding place. Okay? Sustain us while wherein we are in trouble. Okay? This Psalms 91 is reminding us, okay, ng magagawa ng Diyos kung paano tayo poproteksyonan. Okay? So, itong isang sumunod na slides, mga kapatid, Psalms 91 verse 1 pa rin po tayo, ISB, International Standard Version. The one who lives in the shelter of the Most High, who rests in the shadow of the Almighty. Itong tinutukoy po dyan, mga kapatid, ay yung tumitiwala po sa Diyos. Ito pong mga pangyayaring nararamdaman natin, nakikita natin, naririnig natin, nababasa natin sa mga periodiko. At mayroon pang sinasabi na new normal. New normal. Ibig sabihin po noon, nag-lockdown, tapos babalik po sa normal.
mga kapatid, hindi na ho babalik sa normal. Dahil po sa hanggat ang tao ay hindi totoong lumalapit sa Diyos, hindi ho talaga magiging normal. Tignan po ninyo, lumalala ang mga gawa ng kasalanan sa ating mga Kristiyano. Minsan tayo po napapasama pa doon sa agos ng mundo. So, ang normal sa kamay lang po ng Diyos yun pwedeng mag-normal. Okay? So sabi niya, the one who lives in the shelter of the Most High, who rests in the shadow of the Almighty. Ang anino, anino ng makapangyarihan. Of course, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Sabi dito nga, shadow of the Almighty. Shadow pa lang yan. Andun na yung protection ng Diyos. Siya po yung tunay na shelter natin, mga kapatid. In times like this, alam ng Panginoon ang nararamdaman mo at nararamdaman ko. Walang tao sigurong hindi natatakot. Wala sigurong tao na hindi nag-worry. Pero yung pong hahayaan mo yung takot na siya na yung mag-rule ng buhay mo, may problema tayo doon. Okay? At kung hahayaan mo na yung tinatawag na pag-aalala ay siya na yung magmamanage ng buhay mo, may problema po tayo. Why? There's a lot of promises in the Word of God for us to learn, to memorize, and to receive it. Tanggapin natin, pagyamanin natin, panghawakan natin, kasi darating ang araw ng discouragement, lalala, titindi ang sitwasyon. What we need today is the guidance of the Word of God. Okay, so sabi niya, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. You think King James Version, no? He that dwelleth in the secret place. Tayo pong tumatahan sa Kanya. Paano ba tayo tumatahan sa Diyos? Paano tayo titira doon sa lugar ng Diyos? Sa presensya ng Diyos. Ito po yung tinatawag natin na panahon ng ating pananalangin. Pagdulog natin, Panginoon, tulungan mo po ang aming pong bansa. Panginoon, tulungan po ang aming Pangulo. We are dwelling in the secret place. Nagsusumbong tayo kay Lord. Lord, natatakot na po ako. Please help me. And that is the secret place. And God is there. Okay? Yan yung shelter. Yan yung shelter natin. And number 2, ito yung tinatawag na shadow. Nabanggit na natin kanina. God sees us. Nakikita tayo ng Diyos. From top to bottom. Seeing more than we see. And knowing more than we know. We can rest in His shadow. Wow. Praise God. Under the shadow of the Almighty. Lord, wala na po kaming pag-asa kundi Ikaw. Hindi po ang aming Pangulo. Hindi po, Panginoon, ang aming edukasyon. The only hope we have is You. Of course, tutulungan mo ang aming Pangulo. Mga kapatid, the shadow of the Almighty. Sa King James, sabi niya, naulitin ko rito, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So, if we can find rest in His shadow, how much more in His literal presence? Kung sa kanyang anino lamang ay meron tayong rest sa kanyang anino, sa lilim, o sa anino ng kanyang kapangyarihan, how much more sa kanyang literal presence? Anino pa lang yan.
protektado ka na. Mga kapatid ko, remember the shadow of the Almighty. Hindi ka dapat matakot sa shadow of death. Hindi ka dapat matakot sa shadow of any person. Pero sa shadow ni God, under the shadow of the Almighty, we are always find rest. In times like this, lahat tayo naka-quarantine. Yun. Alam niyo yung mga salitang quarantine, nababasa lang naman natin yan pag may mga pupunta tayo sa probinsya. Pagdating sa pier, may nakalagay doon quarantine. Sa aeroplano, sa airport, marami doon animal quarantine. Hindi natin maubos maisip na ito na pala yung quarantine. Okay? And then shelter, and then shadow, and then number 3, yung word refuge. Sa verse 2 po yan. The word refuge, meaning He is a safe place. Safe place for us of security. If we are looking for a security, God is our safe place. Safe place. Sabi nila, pagka naging martial law, safe ka. Pag sinabi naman nila na walang martial law, basta ECQ, safe ka. Maraming mga nagsasabi niya. Pero, saganang sa atin, mga kapatid, sa ating mga binihiyaan ng Diyos na kaligtasan, ang pinaka-safe place ay kamay ng Diyos. So, we climb into Him. Siyempre, siya yung refuge natin. Siya yung tatakbuhan natin. Halimbawa, bumaha, tapos meron pong matataas sa bundok, inakyat natin yun. Kasi inisip natin yun ang safe refuge natin. Ang lumang tipan ay malalaman natin at matututunan natin na even in the Old Testament times ay naglagay si Lord ng cities of refuge. Ito po yung tatakbuhan ng mga tao, ng mga Hudyo, ng mga Israelita na nakapatay na hindi nila sinasadya. O kaya, sila ay nagpuputol ng puno, tapos yung kanila pong, yung axe head ay lumipad. Tumama doon sa kapitbahay, tinamaan at namatay. Siyempre, napatay niya yun, hindi naman niya gustong mangyari. Siya po ay hinahayaan ni Lord na pwedeng tumakbo doon sa cities of refuge. Mamimili po siya. Sa Bible po yan. Okay. So dito, we can climb into Him because He is our refuge and He is a sure refuge. Sigurado po siya. Alam niyo mga kapatid, malapit na po ang Panginoon. Malapit na. Naalala po ninyo, parang kailan lang. Ito lang, itong December lang. Di ba? Na narinig na natin, na balitaan na natin yung tinatawag na COVID-19 yan sa Wuhan, China. So, anong nangyari? Akala natin, safe na safe talaga tayo. At hindi lang yun, buong mundo. Right? So, nabalitaan natin, December, noong January, pumutok ang Taal. Dami na nangyari sa atin eh. Tapos, andyan yung namatay si Kobe Bryant. Pagkatapos nun, yun, tuloy-tuloy na yan, COVID-19. Right? Ano pa, mayroon pang doon. Isingit natin doon yung labanan ng dalawang bansa. Iran, saka US. Akala natin, talagang Third World War na, di ba? Biglang kumambyo. Tapos ito na, COVID-19. Pinasara ng COVID-19 ang lahat ng bansa. Grabe, no? Psalms 91 verse 2, sabi niya, I will say to the Lord,
You are my refuge, my fortress. Ikaw ang tanggulan ko. Tatakbo kami sa iyo. Ikaw ang fortress. Ikaw ang kuta namin. And my God in whom I trust. Ang kasiguruhan talaga is in the hands of God. Hindi ko po sinasabi na huwag tayo kukuha ng insurance. Hindi ko po sinasabi na hindi tayo dapat mag-ipon para sa ating health. Ang ibig ko sabihin, ang pinaka-safe ay kamay ng Diyos. Okay? So, the next one, itong susunod na slides ay seguridad natin sa Kanya ay sigurado. Sigurado yan, kapatid. What if, kung may pera ka, what if ang mga bangko ay magsara na? Wala na. Di ba? What if yung kaprasong pera na itinago mo sa bangko, hindi mo na kailanman mawi-withdraw. So itong mga nangyayaring ito, para itong simulation. Parang piniprepare ang isip ng tao. Katulad noong ang COVID, ang virus ay kumakapit sa papel, kumakapit sa pera kasi nagpapasalin-salin ng pera na yan. Ilang milyong kamay ng tao ang dinaanan niya. So, isasuggest nila, magano na, gumamit na lang ng ATM para cashless. What if yung ATM ma-damage din? Ha? So ano pa? Isasuggest nila maglagay na lang ng microchip dito. Para gaganon mo lang sa swipe mo lang yung kamay mo, nababayaran mo na yung binibili mo sa supermarket. Mind conditioning, kapatid. That's why we need God. We need the Word of God. Kailangan natin ng Word ni Lord. Napakahalaga na ang salita ng Diyos ay dapat nating binibigyan ng halaga. Walang kasiguruhan ang lockdown at COVID na to. Pero kay God, sigurado tayo. Yan yung ating next slide. No? Walang kasiguruhan ang lockdown. May 15. Ito ng ECQ, tapos meron pang general community quarantine. Nakakadalito-lito na yung tao. Ang sigurado daw talaga, ang pinakasigurado dyan, yung promise ni Lord. Sigurado ka kay God. Amen? So, pang-apat, ito makikita pa rin natin sa verse 2. Nabanggit ko kanina yung fortress. Alam niyo yung mga history pagka nagpasa ka. Kakakita ka. Okay? Maging sa, pag nagre-research ka. Pag tinype mo yung salitang fortress, pag click mo, ipapakita sa iyo iba't ibang klaseng mga, mga matataas na mga pader, matitibay na mga pader na nagbibigay ng seguridad sa bawat bayan o bawat bansa. Fortress. Move. Di ba alam na ang Diyos ang fortress natin? He is our defense, whose promises cannot be inhibited. Ang word ni Lord ay dapat na makarating sa iba
Loobin mo, Panginoon, na makabalik na po kami sa aming kanya-kanyang mga simbahan upang maituloy namin, Panginoon, ang aming mga paglilingkod. Ang word ni Lord ay hindi pwedeng i-inhibit. Hindi pwede itong harangin. Ang word ni God ay powerful. Sharper than two-edged sword. Very, very, very powerful. So, Psalms 91 versus COVID-19, malaya. Banggitin mo lang po yung 91, kabisaduhin mo yung 91, i-apply mo sa buhay mo yung 91 ng Book of Psalms. Ba, matindi yan. Protection ng Diyos yan. Promise ni Lord yan. Totoo yan. Totoo po yan. Kaya, siya po ang ating kuta. Sa Psalms 91 verse 2, sabi niya, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. So, ang Panginoon ay inihalin tulad sa fortress, sa refuge. Siya yung siguradong kayang proteksyonan ng kanyang mga anak. Nag-worry ka na ba? Natakot ka na ba? Ano ba yung panginginig mo? Kapatid, huwag ka matatakot. Panghawakan mo, pangako ng Diyos. Sabi nga nung next slides, sure fortress. Siguradong kuta, matibay kasi. Pag inakyat mo at nakarating ka ron sa itaas, wow, safe ka na. Why? Kasi sure fortress. Ano yung sure fortress? Napakatibay niya. Hindi siya katulad tinayo na ano ba yun? Minadali sa China, hospital. Hindi pa nagtatagal yung hospital, gumuho. Ayun na. Bakit gumuho? Kasi made in China. Okay? So, si God, sure fortress. Ang mga kapatid nating mga mananampalataya sa Old Testament, grabe yung kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Grabe ang kanilang ibinigay na debosyon. Kanina nga po ay nanonood ako ng isang pangangaral ng isang pastor sa pamamagitan ng kanyang radio program. Na nung magkakasama pa kami, nandun pa kami sa Bible School, kung titignan mo po siya sa kanyang panglabas ng kaanyuan, parang pipitsugin. Pero grabe, nagulat ako nung marinig ko pati yung kanyang boses na develop, pati yung kanyang pagsasalita, at siya ay Doctor of the Ministry na siya. Hindi ko alam kung bishop na rin siya. Ako'y natutuwa. Sabi ko, Lord, nagle-level up ang mga likod ng Diyos. So, bumalik po tayo, no? Ito sa ating slides, no? Yung sure fortress, ibig sabihin ng sure, sigurado, no? Ayan. Tibay na napakatibay. Kung meron kayong alam na sementong napakatibay, si Lord ay masigit doon. Kasi siya yung tibay na napakatibay. Amen? And number 5, sa verse 4 po yan, yung salitang shield.
Ito yung naalala niyo, yung shield. Hindi po yung shield ng ng mga frontliners, yung gagawa ka ng plastic tapos lalagay mo rito. Hindi po yun. Yun po ay shield na para hindi ka mahawaan ng COVID-19. Pero itong sinasabi ng Psalms 91, yung salitang shield, meaning resting in our God, deflects the enemies of fear and doubt in times of trial. Alala niyo yung armor of God? Helmet of salvation. Helmet. Bakit may helmet? Puproteksyonan yung ulo. Ano yon? Helmet po ng kaligtasan. Andun po yung utak natin, pinoproteksyonan. Bakit? Kasi kapag brain dead, wala na tayong response. So God will protect the head. At tinawag niya itong helmet of salvation. And then what's next? Shield of faith. Shield of faith. Breastplate of righteousness. Shield of faith. Yan yun. Yan yung sa verse 4. And then, what else? Sword of the Spirit. Bible. And then, centurion. Loins girt. Loins girt. About with truth. Hinturon ng katotohanan. And then, the sandals for the preparation of the gospel of peace. So dito po, shield, meaning resting in our God, deflects the enemies of fear and doubt in times of trials. Kaya kapag ikaw, ito yung sinabi mo, Lord, sinusuot ko na po ang shield of faith. Matindi na yun. Lahat ng mga atake ng enemy sa iyo, fear and doubt, tumatalbog lang, nagdi-deflect lang. Why? Because you are armored with the shield of faith. Alam nyo, ang isang taong nananampalataya sa Panginoon, grabe. Napakatindi. Lahat ng panloloko ni Satanas, hindi niya pakikinggan. Kasi siya ay merong shield of faith. At ang kanyang foundation, of course, the Bible. Diba? Okay. So, sabi ng Psalms 91 verse 4, He shall cover thee with His feathers, and under His wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. So, inihalin tulad ang ating pong God Almighty as big, it's like a eagle. Eagle kasi agila po palagi ang sinisimbolize sa very powerful. Tapos under his wings, lahat ng kanyang mga inakay ay nasa ilalim ng kanyang mga pakpak para sa protection sa kanyang mga inakay. Tayo yung mga inakay. Could you imagine that? Tayo protected under the wings of God. Amen? So, what shield? Ano itong shield nito? His truth. Ano yung truth? His word. Now, what? Alam na yan. Nalaman mo na yung shield ay yung truth. At anong truth ito? Nalaman mo na yung truth niya ay yung Word of God. Now what? Now, maintindihan mo yan. Read it. Memorize it. Alam niyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang tindi po ng social media ay napakalakas. Dati-rate, pupunta ka sa computer shop, magbabayad ka, saka ka lang makakapag-research. Ngayon, nag-level up na, meron ng Android tayo, karamihan meron na tayong cellphone, mga tao, iilan na lang yata ang walang cellphone.
Lahat tayo may mga cellphone. Kung pwede lang, pati ang mga aso, bigyan ng cellphone, bibigyan din. Alam niyo mga kapatid, kung sa ngayon ay wala kang panahon sa word ni Lord, magsisi ka na. Repent of your sin, unahin mo na si Lord sa buhay mo. Baka maging hulihan na. Baka maging hulihan na. Kailan ka magbabasa? Pag nag-rapture na, naiwan ka. Kailan ka magbabasa? Kailan mo ipamumuhay ito? Dami ng mga namamatay. May kasiguruhan ka ba na hindi ka mapapasama sa mga casualties? No one. Of course, dito tayo sa ilalim ng protection ng Panginoon. At kapag katatanayin ko kayo, gusto ninyong mahawaan kayo ng COVID-19, ang sagot ninyo, ay hindi, no way. Hindi ka pwedeng pumayag, siyempre. Pero ang tanong ko, ang Word of God kaya ay may puwang pa? O mas malaki ang puwang ng social media? Okay? Paalala lamang kapatid. Jesus is coming very soon. Dati, pinag-uusapan natin yung tinatawag na Third Temple. Nag-uusapan natin Antichrist. Lahat ng yan nakaprepared na. Kapatid, go back to the Bible. Read the Word of God once again. Hindi pa huli ang lahat. Manual natin yan. Magbigay ka ng time sa Word of God. Okay? Number 6. Yung salitang buckler or shield that completely engulfs. O pambira, no? Ito yung shield na itong buckler na ito ay bahagi, no? Bahagi din niya ng shield. Sa verse 4, He is a defense on every side. Depensa siya sa bawat side. Kaliwa mo, kanan mo, harap at likod, taas at ilalim. Andoon po yung buckler. He knows every part of us. Kilala ka niya, kilala niya ako. Alam na Diyos ang kailangan natin. Kung di pa tayo magiging honest sa Kanya, hindi tayo talaga ayos. So, He knows every part of us and our lives. No aspect is beyond His reach. Walang bahagi ng ating aspeto ng buhay natin hindi niya alam. Hindi ka pa nga pinapanganak, nakita ka na niya eh. Eh, ang buhok mo nga, hindi mo kayang bilangin, pero siya bilang niya. Look at that. Powerful si God. Psalms 91 is more powerful than the COVID-19. Look at that. Ano ba sabi ng Psalms 91 verse 4? With His feathers, He will cover you. Siyang agila, no? Under His wings, you will find safety. Ay mga inahin, dami mga sumusunod-sunod na mga sisiw, yung mga inakay niya, nagkakalekay siyang gano'n, kinakahit-kahit niya, tumutuka siya, nakikituka din yung mga sisiw. Tapos biglang may darating na intruder, ano gagawin ng inahin? Bubukan niya kaagad niyang kanyang pakpak. Ganon si Lord. More than that. Ngayon pa kaya, magdududa ka sa magagawa ng Diyos. Ikaw na pastor na katulad ko,
Ngayon pa kaya na napagtiyagaan mo ang paglilingkod? Ngayon pa kaya madi-discourage? Lockdown lang yan, kapatid. Wala yan sa kalingkingan. Si Noah, 40 days. Plus. May plus pa yan kasi hindi 40 araw lang lumabas sa barko. Sa arko niya, hindi. Kasama pa niya mga hayop. Ang baho siguro nun. Wala naman kung ano yun. Baka sila, siyempre doon na pumupupo yung mga hayop na pumasok sa arko. Pero matalino siyempre sila. Alam niya na mahihirapan si Noah pagka ang dinesign niyang arko ay walang mga bintana. Siyempre, paano sisingaw yung mga dumi, di ba? Sigurado tayo. Ang arkitekto natin si God, sigurado tayo. Ikaw na naglilingkod para kay Lord. Give up mo, kapatid, yung magandang biyaya sa iyo para lamang sumunod ka sa panawagan ng Diyos. Napakapalad mo. Nakapalitan na ba kayo ng ganon? Na dating artista, naging pastor. Di ba? Kaya lang malungkot, may mga pastor na naging artista. Hindi naman. Naging pastor na naging artista, pero papastor pa rin. Pero mas maganda, ano man ang iyong tinapos, ikaw ay nasa paglilingkod ng Diyos. This is the most rewarding life. Yung paglilingkod sa Diyos sa buhay. And then, His truth is your shield and armor. Yan yung sinasabi ng 91 verse 4. Pansinin nyo, yung ating mga tinatalakay ngayon, it's all about safety, protection. Bakit? Kasi ang dami ng mga natatakot. Ang dami na yung nagdududa. Huwag mong pagdudahan sa Word of God. Huwag mong pagdudahan. Totoo yan. And then, the next, armory. Armory is very important in every battle. Nako, sigurado yun. Sundalo ka, halimbawa, ng ating gobyerno, pupunta ka sa labanan, naka-chinelas ka, tapos naka-t-shirt lang, ay nako. Dapat nasa ano ka, full battle gear. Merong kang alam mo yung mga suot nila, mga patigyan, matitibay. Dami mo mga dalang pitpit na bala, andyan yung baril mo, andyan yung protection mo sa mata, andyan yung helmet mo, andyan yung sapatos mong napakatibay, all-terrain, pantalon mo ay talagang grabe, yung canvas ng pantalon mo, sinturon mo, lahat ng yan nakasuot. Sa labanan, ang armory ay napakahalaga. Of course, pag armory, ang pinag-usapan, may mga may mga sustenance ka. Pag sinabing armory, andyan yung mga reserbang bala, andyan yung mga baril, andyan po yung iba't ibang klase mga explosive. Pagdating naman sa spiritual battle, andyan yung Word of God. Andyan yung kabisado mo ang Word of God. Andyan yung pinamumuhay mo yung Word of God. Nandyan yung bilang sundalo ng Diyos ay preparado ka spiritual. Preparado ka sa labanang spiritual. Lalong-lalo na po yung pastor na ang ministry ay nasa deliverance. Na palagi kang handa, palaging nakatune ka kay Lord. Kasi hindi mo
masyadong napaka laki ng expectation mo o tiwala mo, masyado kang kampante, biglang dumating yung kalaban, boom! Hindi ka handa. So, kailangan maging handa. Be prepared. Not just ready. Be prepared. Anytime pag nagbigay ng go signal, tayo ka agad, ando ka agad yung armor mo. Bilang sundalo ng Diyos. And then number 7, yung salitang dwelling. Sa verse 9, God's protection is not fleeting. His protection serves for our continual habitation. So ito pong dwelling na ito, mga kapatid, yung continual habitation, yung protection ng Panginoon. Sabi ng Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing. God will provide everything you needed. Kami mga pastor, 2 buwan na halos, walang church. Walang member na dumadalo kasi bawal sa social distancing kasi. Pero kami buhay. Bakit? Because God is our sustainer. Of course, si God may kakausapin. Anak, aking mga lingkod, wala silang mga natatanggap na tithes and offerings. Padalhan mo naman sila. So, si Lord ang nagsasabi. Amen? Kaya mga pastor, wag kakatok ka sa bahay mo, maghihingi ka sa mga member. Wag. Wag man. Wag. Kasi kailangan din nila yan eh. Mingi ka kay Abba. And then Abba will talk to the people. Amen? Eh, kahit nga pati unsaved, pwede niyang pakilusin yan. Sinabi ng Panginoon, yung aking mga lingkod, kailangan nila ng pagkain, padala ka. Padala ka agad. Okay? So, dwelling. And dwelling na ito, mapatid, hindi yung matitirhan mo lang. Hindi yung mahigaan mo lang. Tama na. Ipoprovide niya lahat ng need mo. Alam bang hihiga ka doon? Siyempre, pag higa mo doon, ano ba yung kailangan mo? Kailangan mo pagkain. Kailangan mong kumot. Kailangan mo ng unan. Kailangan mo ng higaan. Everything, ipoprovide ni Lord. Ganyan kagaling. Kaya blessing talaga. Isang pagpapala talaga yung naglilingkod ka sa buhay ng Diyos. So sa Psalms 91 verse 9, sabi niya, Lord, you are my refuge because you choose the Most High as your dwelling place. Bira, grabe si Lord, no? Pagka pinili mo si Lord, usahan mo na yung protection niya. Kapatid. Wow, praise God. Number 8 na po tayo. Yung salitang rescuer. Sa verse 14. He leads us off with Him, drawing us to Himself, and rescuing us from being overcome by the world. To the rescue siya sa panahon na talagang medyo malapit na tayong bibigay, biglang darating ang rescue. Ayan talaga yung rescuer. Siya talaga yung number 1 na pinakamahusay na rescuer. Siya yung Diyos na palaging ang mata niya nakatingin sa welfare ng kanyang mga anak. Nakatingin. Habang naglalakad tayo, nakatingin ng Panginoon. Woo! Thank you, Lord. 91 verse 14, because He has focused His love on me. Sabi niya dyan, I will deliver him. Dahil nakapokus ang attention mo sa akin, anak, I will deliver you. I will protect him because He knows my name. Kilala natin ang Diyos. Sino ba ang Diyos? Ano bang pangalan niya? Pangalan niya, sinabi niya sa Exodus, mga kapatid. Yud-Heh, Bab-Heh.
Siya po yung Diyos talagang always na nandun po ang protection ng Panginoon. Kaya, sabi niya, I will deliver him. I will protect him. Promise ni God. Because he knows my name. Grabe, si Lord. Kinapakahalaga na kilala mo ang Diyos. Kilala mo ang Panginoon. At pinaglilingkuran mo. He is our on-time rescuer. Nalala niyo po mga kapatid na may mga rescuer na halimbawa may mga aksidente, no? Sample lang po ito. Wala naman ako tinutukoy na ano eh. Rescuer. Tumawag ng rescuer na pang bumangga yung sasakyan ng alas 7 ng umaga. Yung rescuer dumating alas 10. Wala na, patay na. But our God, He is our on-time rescuer. Yan yung ating next slides. He is our on-time rescuer. Ano ibig sabihin ng on-time rescuer? Hindi nalilate. Kailangan mo ng tulong? Ganun kagad si Lord. Hindi dapat kinakatakutan yung nanginginig ka sa COVID-19. May mga tao ng ganyan eh. Takot na nanginginig sa COVID-19 pero pag gumawa ng kasalanan, hindi natatakot. Hindi takot sa Diyos. Buti pa sa COVID-19, nanginginig pa. Pero pag gumawa ng kasalanan, walang takot. Amen. He is our on-time, what? Rescuer. Nalala ko tuloy, when Peter shout, Lord, save me! Nalala niya na nakita niya si Jesus na malakad sa ibabaw ng tubig, sa dagat, di ba? Talaga si Peter, talaga sabi niya, Lord, kaya mong makalapit din ba ako sa iyo? Hindi talaga si Peter. Let me walk on water. Pinayagan siya ni Jesus. Ang nangyari? Nag-enjoy din naman siya. Nakalakad. Wala nga lang sinabi sa Bible kung 1 meter, 3 meters, 5 meters. But I believe, nakalakad siya. He walked on water. Nung nakapokus siya kay Jesus, everything is just all right. Pero nung tumingin po siya doon sa matitinding hampas ng alon, natakot siya. And then he shouted, Lord, help me! So he did. Ano ginawa niya? Nirescue niya kagad si Peter. Amen. Praise God. Number 9. Ito yung pinakahuli. Sa verse 14, yung salitang protection. Wow, I like that. Yung salitang protection, yan ang mga dapat naririnig sa panahon ngayon ng COVID-19. Tingnan mo, sa Psalms 91, makikita mo yung protection. Verse 14, in His protection, He carries us to the elevated place. Kukunin ka ng Panginoon, dadaling ka sa mas mataas na lugar. By trusting in Him, our minds and hearts become inaccessible to the churning, fierce billow. Kaya pag ikaw ay nasa itaas, tawagan ka ng kamay ng Diyos, nilagay ka sa elevated place, hindi mo na napapansin yung kaguluhan sa ilalim. Because your focus ng mata mo nakapokus kay God sa kanyang mga pangako. Amen? Marami tayong mga pastor, kaibigan mga pastor na nakakausap nila si God. Okay? Tayo naman na walang naririnig literal na
tinig mula sa ating Diyos, ay narinig naman natin ang kanyang boses sa pamamagitan ng kanyang word. Okay? So sa verse 14, because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. In knowing the name of God is the most important thing. Hindi po ito connected do sa sa sinabi ng Matthew 7 na hindi lahat ng nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, o hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, Panginoon ay papasok sa karya ng Diyos. Of course, kaya tayo tumatawag sa ating Panginoon, ikilala natin siya. Huwag po tayong makigaya doon sa mga tawag ng tawag sa Diyos, pero hindi naman talaga nila kilala ang Diyos. So because we know the name of God, we know Him, na siya ay nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, kung ako sa iyo, panghawakan ko na yung promise ng Panginoon sa Psalms 91. Pero wag lang naman yung Psalms 91 ang babasahin mo, ha? Kundi, ipamumuhay mo ito at babasahin mo rin po ang mga pangako ni Lord. Napakarami yan, hindi lang 91. Pero yung 91 ang pangtapat sa COVID-19. So, kung ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay pastor, ikaw ay lingkod ng Diyos, hinahamon kita. I challenge you to give your time, to give your life for Jesus. Kayo mga young people na nanonood, member man kayo ng ibang mga Christian churches, nanonood ka ngayon sa aking mga sinasabi dito sa video na ito. Unahin mo si Lord. Unahin mo ang Word of God. Huwag yung panay ang Mobile Legend mo. Facebook dito, Facebook doon, Instagram, ano pa ba yung mga ginagamit ngayon, may TikTok pa, merong kapatid. Dapat inuuna mo si Lord siya muna. Mas malaki dapat yung panahon natin kay Lord. Kung kayo na gumagamit ng social media, palagi niyong tinataas si Lord, walang problema kung mas mahaba pa yung sinabi, mas mahaba pa yung TikTok dance mo kaysa doon sa pagbabasa mo ng Bible, malaki problema. So, itong quarantine na ito, mga kapatid, alam kong maraming itinuro sa iyo at sa akin. Sa akin, daming tinuro. Akala ni Satanas, nagtagumpay siya sa ginawa niya. Nung na-lockdown ang mga simbahan, dumami ang mga pastor. Marami na nag-share sa, milyon ang bilang. Nangangaral ang salita ng Diyos. Sa panahong ito, na tayo naka-lockdown, sana po, huwag pong naka-lockdown ang puso natin. Okay, Lord. Sabihin, bukas ang puso natin kay Lord, at yung puso natin naka-lockdown kay Satan. Hindi na natin sa papapasukin sa puso natin. Kasi nandiyan na si Jesus Siya na yung pinaglilingkuran natin Nahirapan ka ba? Nagugutom ka ba? Hindi ka ba naabutan ng ayuda? Talk to God. Huwag ka masyadong nagbigay ng panahon dito sa ganun. Kung wala talaga, panalangin ka.
at tuturuan ka ni Lord paano mo ma-enjoy. Ilang araw na lang, matatapos na yung May 15. Napaka bilis ka ang pag-move ng panahon. So, Jesus na malapit kubuhan. At ikaw naman, na hindi pa tumatanggap kay Jesus, narinig mo yung pangalan niya, marahil kinakausap mo na siya, pero hindi mo pa binibigay yung buhay mo sa kanya. Paano ba yung pastor? Ibig ko sabihin, hindi mo pa siya ina-acknowledge. Hindi mo pa siya iniimbita na personal sa buhay mo. Kailangan mong gawin yan, kapatid. Kailangan mong tanggapin si Jesus, kapatid, sa pamagitan ng pananampalataya. Of course, verbally, ililigtas ka niya. And I guarantee you, kasi according to the Word of God, lahat ng tatawag sa pangalan ng Diyos ay maligtas. Okay? So magpe-pray ako para sa mga hindi pa tumatanggap kay Jesus, sumabay kayo sa akin sa panalangin. Amang Diyos na dakilat banal, makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo. Panginoon, nagsisisi na po ako sa aking mga sala at tinatanggap ko ang lahat ng aking pagkakamali. Patawarin mo po ako. At nagpapatawad din po ako sa lahat ng tao na nakagawa ng masama laban sa akin. Nagre-release ako ng patawad katulad din ng paghingi ko ng tawad sa iyo. Panginoong Hesus, pumasok ka sa puso ko ngayon. Personal kitang inaanyayahang pumasok. Come into my heart now. Save my soul, Lord. I need you, Lord. Thank you, Jesus. Sulat mo na ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Gusto kong makatiyak ng langit. Ayaw kong maiwan sa rapture. Gusto kong makasama sa rapture. Pati na ang aking mga mahal sa buhay. Thank you, Lord. Thank you sa love mo sa akin. Salamat po in Jesus' name. Amen. Ikaw naman na Kristiyano, no? Katulad ng aking challenge sa iyo. Balik sa Panginoon. Okay? Kaya mga nanlalamig ang puso, wala nang simbahang nasisimbahan, na-open ka sa pastor mo, na-open ka sa kapatid mo sa Panginoon, bumalik ka na sa Lord. Palaging open si Lord sa iyo. Pati yung simbahan, bukas. Let's start a new one, a new life with Jesus. Okay? Sige, taas natin ating mga kamay para sa benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up His countenance towards you and give you peace. Ibarekeka Adonai Bees Mereka. Yair Adonai Para Bereka Bekoneka. Yisa Adonai Panabeleka Yesableka. Shalom. Shalom mga kapatid. Kapayapaan sa inyo in the midst of this quarantine. Stay safe and be blessed. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Through you, I can do